Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at muli tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya po sa atin. Welcome back sa ating time in the Word, and last time we started our brand new series. It will be a short series about scripture meditation, and this is brought about, if you remember, isa sa mga New Year sermon natin is we visited this truth, yung importance ng meditation sa pagiging isang Kristiyano o sa buhay ng isang Kristiyano, and there's been positive feedbacks mula sa ating mga kapatiran. And again, for my personal benefit also, kailangan kong paalalahanan ng aking sarili sa napakahalagang disiplina na ito bilang isang mananampalataya. So, di pa rin natin ito nagagawa sa ating time in the Word, na kung saan maaaring meron tayong mga kapatiran or mga kaibigan na hindi natin nakasama sa ating pag-aaral sa Sunday School. Early last year natin pinag-aralan ito sa Sunday School, but it's a good thing to be reminded sa biyaya ho ng Panginoon. Well, ilan ho muna mga announcements and reminders bago tayo dumako sa ating pinakapag-aaral. This coming February 25, muli, planuhin na natin, ipag-imbita na natin ang Family Sunday. Every February, that's our love month. Meron tayo I Love My Church, but we do have our Family Sunday every February. So that will be February 25. Pag-pray ho natin yan, ipag-invite po natin yan. Let's invite whole families sa church. At as we have reminded sa mga kapatiran, statistically speaking, mas epektibo ang pag-iimbitahan ng mga kaibigan. So kung meron tayong mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak na imbitahan natin sa church, mas epektibo, mas nadadala sila sa gawain ng Panginoon. And we don't need to wait for that special Sunday. Maganda kung kasama sila in that special Sunday. But we don't need to wait for that special Sunday to invite people to come to church. So last Sunday, salamat sa Panginoon, we have 3 visitors. Patuloy natin ipag-prayan, patuloy natin gampanan as we have studied. May pag-asa ang bawat effort ng evangelism dahil sa katotohanan na ang Diyos ay humirang. So pag-pray natin, and also parating ho ang iba pa nating mga gawain. Isa sa mga malalaki ay ang camp. Tayo this year, ang JCBs will be hosting the youth camp ng group ng Resurgence. So it will be on April 8, 9, 10. At nawa ang bawat isa ay maging available para mag-help out para ho sa kampo na yon. If you need further details about that, you can PM me, you can contact or message dito ho sa atin ho Facebook Live para lang ho makapag-communicate tayo about that youth camp. Okay, and then also, hindi ko pala nasabi last Sunday, I was overwhelmed sa biyaya ng Panginoon, sa napaka buting kalooban at pagmamahal ng church. Nagulat ako, hindi ko inasahan. They had a surprise advanced birthday greetings sa akin and gifts and very much well appreciated messages mula ho sa mga kapatiran, and purihin ang Panginoon sa bagay na yan. But this coming Sunday, January 28, ay wala po ako, or Lord willing, kung okay na ang health ng family, wala ho kami. Tayo ho ay naanyayahang magsalita doon sa Macabebe, Pampanga, kay Brother Joren Ignacio sa The Grace Baptist Church. So please do pray for that, and we're looking forward. Ang tema ng mga pag-aaral is about the Word of God,
at nawa ho ay maging blessing po yan. So pag-pray natin yung gawain this coming Sunday. Brother Darryl will be preaching at nawa at pag-pray at supportahan natin at maging maaga tayo dito sa church. So sa naging nung Sunday na wala na sa isip kong ihingi ng prayer request sa church. So this coming Sunday ay wala ho tayo. Pero magmamadali naman ako makauwi para hopefully by prayer meeting ay magkakasama na po tayo this coming Lord's Day. Okay, so yun ang ating mga announcements and reminders. Bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, o Diyos, sa iyong patuloy na kahabagan sa amin, na tunay ay hindi namin kayang bayaran, hindi namin kayang simulan man lang, Panginoon, na tuusin ang mga ito sapagkat tunay ito ay napakadami, napakabiyaya mo, Panginoon. Hindi lamang sa aming kaligtasan, hindi lamang sa aming mga espiritual na pangangailangan, kundi maging sa mga pang-araw-araw namin na mga pangangailangan. O Diyos, ikaw ay tunay na tapat. Ikaw, Panginoon, ay lagi at higit sa aming kailangan ay nagsusupply sa lahat. Salamat, Panginoon, maging sa kagalingan ng mga karamdaman, katugunan ng mga panalangin, pag-iingat sa araw-araw. Salamat din, O Diyos, sa iyong salita na ipinagkaloob sa amin na siyang pagkain ng aming kaluluwa at lalo ka naming nakikilala at basihan din ng aming pananampalataya at pamumuhay. At sa sandaling ito, O Diyos, amin pong hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan, sa anumang mga pagkukulang namin, O Panginoon, at patawarin mo kami at kami patuloy na tumitingin kay Kristo lamang bilang aming kapatawaran sa aming mga kasalanan. Gayon din, sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo nawa po ako bilang tagapagturo at bawat isang tagapakinig. And Lord, help us not just to be hearers but to be doers ng iyong salita, particularly ng disiplinang ito na kailangan namin bilang mga mananampalataya. At nawa sa kabila ng kabisihan namin sa buhay sa araw-araw ay huwag namin makaligtaan na gawin ito sapagkat ito ay napakahalaga. Muli, O Diyos, gabayan, ingatan, tulungan mo kami at maging aming mga kapatiran na may iba't ibang mga suliranin, mga dalahin, Panginoon. Lord, salamat sapagkat pwede naming ipagpasalamat sa iyo ang mga ito because sangayon sa iyong salita, it is for our good. All things work together for good. At maaari namin, Panginoon, na maging kagalakan. We can count it all joy ang mga diverse trials po na ito. Salamat, Panginoon, at muli, tulungan mo kami sa pag-aaral namin na ito. Hamunin mo kami sa pagbubulay ng iyong salita. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So nakuha tayo sa ating pinaka lesson this evening. Again, Christian or Scripture Meditation. This is lesson number 2. Dumako tayo sa ating review. Nakita natin last time. Bakit ba natin kailangan gawin ito? Well, simply because dahil ito'y inutos sa atin ng Panginoon. Inutos sa atin ito ng Panginoon. There are many verses, kilalang kilala ang Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, kung yung naalala, pinag-aralan niya natin dito sa church, ang context niya ay si Joshua, namatay na si Moses, at si Joshua ang papalit kay Moses, and he will be handling a very, very great task. Napakalaking gawain ang kanyang i-handle. Pangungunahan niya ang bayang Israel. Some estimate from 800,000 to 1.5 million na katao to conquer the promised land, to bring them into the promised land. So again, napakatinding mga problema ang haharapin nitong si Joshua, at ang sabi sa kanya ng Panginoon, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Rather, in contrast from departing, ano ang gagawin ni Joshua? But thou shalt meditate therein day and night. So, yun ay napakaliwanag na utos ng Panginoon. Hindi lamang yun. Sa Psalm 1 verse 1, we have the description of the blessed person. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight, in contrast to that, he is not doing those things, but what is he doing?
His delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. So hindi lamang ang isang taong mapalad, ang isang taong masaya, and the very meaning of that word blessed is that happy, a truly happy person na hindi lamang hindi gumagawa ng masama, kundi meron siyang ginagawa. He meditates on, he delights in the law of the Lord, the word of God, day and night. Other passages that commends this discipline of meditating God's word. Psalm 119 verse 148, mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Again, ang punto rito, nagpupuyat ako that I may meditate in thy word. Napaka maganda. Yung iba nagpupuyat to do their social media, nagpupuyat sa games and so on. But narito, mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word. Psalm 119 verse 97. Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Again, nakikita natin dito yung relationship between loving God's word ay meron na itong epekto na meditating upon God's word all the day. Number next, Psalm 77 verse 12. I will meditate also of all thy works and talk of thy doings. So muli, these passages, makikita natin, merong positive command, merong napakagandang commendation ng discipline ng pagbubulay, pagme-meditate ng salita ng Panginoon from the Old Testament. Tingnan naman natin sa New Testament. Dito sa Philippians chapter 4 verse 8, ang bilin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. So, this hindi lamang ito gawain para sa mga nasa quote-unquote ministry, but ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Finally, brethren, and na-address is general, lahat ng Kristiyano. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, and what's the next few words? Think on these things. Think on these things. That word think on these things is one Greek word, logizeste, na ang ibig sabihin, pag titignan nyo, it is a present imperative. Ibig sabihin, ito is a command that is keep on thinking. Keep on thinking on these things. Patuloy mong pag-isipan ang mga ito. Hindi ito minsan lang gagawin. Tuloy-tuloy. Ito dapat ay a constant discipline ng isang mananampalataya. And that word logizeste ay gamit sa logizomai. Ang ibig sabihin is to reckon, to count, to compute, to calculate, to consider, to take into account, to weigh, or to meditate on. Ang punto, paglalaanan ng matinding pag-iisip. Talagang bibigyan ng tuon, bibigyan ng pansin. Think on these things. Meditate on these things. Consider these things. Again, utos yan sa atin ng Panginoon. Point, the Bible is clear. It is vital and necessary for believers to meditate God's Word. Mahalaga, kailangan ng mga mananampalataya ng Panginoon na pagbulayan ang salita ng Diyos. Our thought life must be put under the lordship of Christ. So makikita natin, hindi lamang basta yung ating ginagawa ang concern. At merong mga tao, and even may ilang mga mananampalataya na maaaring nahuhulog sa kaisipan na basta wala akong quote-unquote ginagawang masama. At para sa kanila ay okay na yung basta walang ginagawang masama. No. Nandito ang positive command. Meron tayong kailangang gawin at hindi lang ito basta physical action, but again, this is an activity of the mind. This is an activity of the heart. So, napakahalaga na bagay ito. Now, ano nga ba itong meditation na ito na ating tinatawag? Kanina titignan natin yung Greek logizeste. Ngayon naman is the Hebrew word hagal, na ibig sabihin is to murmur in pleasure or in anger. By implication, to ponder. Laging
inuulit-ulit sa bibig, inuulit-ulit sa bibig, at ang implikasyon noon ay pinag-iisipang maigi. Pinag-iisipan itong maigi, to meditate, to mourn, or to mutter. To murmur, to utter, to talk, to speak, to talk to or to converse to oneself. Ayan. So isa yan sa mga maaari nating tingnan na makuha natin na iba yung ng to meditate, to talk to oneself. Pakakausapin mo ang iyong sarili. At minsan ginagawa natin yun pag tayo pinag-iisipan natin ng isang bagay. For example, maybe you're thinking of a business deal, pinag-iisipan mo, at you're conversing with yourself. Madalas ginagawa ko yun pag naglalaro ako ng chess. Pag nilagay ko yun doon, mangyayari yan ganito. Pag naman ganon, ganito ang mga kititira ng kalaban, ganyan, ganyan, ganyan. So, you are murmuring in yourself. You're talking with yourself para makita mo yung mga magyayari doon sa chessboard. At least for me, that's how I play. Nevertheless, ang pinakapunto is pag-uulit-ulit. Yun yung pinaka-idea. Pag-uulit-ulit ng salita, ng katotohanan ng Panginoon sa ating sarili. Now, let me borrow two definitions by Puritans. Una, si Thomas Watson. Ang sabi niya, meditation is a holy exercise of the mind. Now, dito magkakaroon talaga ng hirap sapagkat hindi tayo ganun kasanay. Madalang sa atin ng talagang naturuan at nasanay na magkaroon ng exercise ng mind. At hindi ito exercise ng mind na parang mathematics o para ka nagkakabisado ng table of elements nung tayo ay high school or whatnot. Hindi yun, but really to exercise the mind in thinking thoughts. Nag-iisipan natin yung mga kaisipan at mga idea. We grapple with things, particularly with the truths ng salita ng Panginoon. So, meditation is a holy exercise of the mind whereby we bring in the truths of God to remembrance. Pinapaalala natin yung mga katotohanan ng Diyos sa ating sarili and do seriously ponder upon them. Merong seryosong pag-iisip. Para sa pagkain talagang hinihimay-himay ng maliliit. At hindi lang yun, and apply them to ourselves. Paano ngayon ito? Anong epekto ito sa ating sarili? Sabi pa ni Thomas White, at gagamitin natin yung tatlong naka-highlight na salita dito. Sabi ni Thomas White, divine meditation is a serious, solemn thinking and considering of the things of God. It is a serious, solemn thinking. At medyo mahirap ito ngayon sa panahon natin dahil sa napakadaming ingay ng social media, ingay ng paligid natin, ingay ng kabisihan natin, ingay ng mga kailangan natin gawin sa araw-araw. But it is a serious, solemn thinking and considering of the things of God, to the end we might understand how much they concern us, and that our hearts thereby may be raised to some holy affections and resolutions. So, ito ay pag-i-engage ng ating kaisipan patungkol sa mga katotohanan ng Panginoon, and not just for us to have information, pero ang sabi dito ni Thomas White, napakaganda, that our hearts thereby may be raised to some holy affections. Na ang ating mga puso ay, in a way of saying it, maapektuhan ng ating mga puso, at kapag naapektuhan ng ating mga puso, ito ay magkakaroon ng epekto sa ating mga gawa. So again, ito ay ehersisyo ng isip na hanggang sa maapektuhan ang puso, nalalabas sa gawa. Yun ang disiplina ng Bible meditation. Now, merong tatlong elements, yung tatlong nakahandle. Una, it is a serious, solemn thinking or consideration. It is a careful thought, typically over a period of time. Kaya nga as I've heard one theologian, sabi niya, minsan nagiging delikado pa kapag nasanay doon sa 5 minutes devotion. Sometimes you really need time, more than 5 minutes, to meditate upon the word. Now,
kung talagang busy at napakaraming kailangan gawin, purihin ang Panginoon kung nakapaglalaan tayo ng 5 minutes. But again, this discipline of meditation ay talagang kailangang paglaanan ng tamang kapanahunan. At sa mga bandang dulo ng ating pag-aaral, in some practical mga bagay, gano'n nga ba kahaba ang kailangan nating ilaang time? Ano ho? Sasagutin natin yan sa mga susunod. But again, unang element ng meditation is consideration. There is that activity of the mind to carefully think upon the thoughts or upon the truths, yung mga katotohanan. Ano ho? So, lagi natin pinag-aaralan nga yan dito sa church. Ano? Yung mga katotohanan pinag-aralan, balikan natin, basahin natin, pagbulayan natin. And then, hindi lang yun, affections. So, pag-iisipan mo siya, hindi lang to satisfy your curiosity. Maaring natural kang inquisitive. Gusto mong maunawaan ng mga bagay-bagay. But again, to affect the affections. Ano ang affections? Strong inclinations of the soul, sabi ng isang theologian, manifested in thinking, feeling, and acting. It's a strong inclinations. Para tong mga parang kung bibigyan natin larawan, parang nagsisindi ng apoy hanggang sa mag-alab, magkaroon ng init, magkaroon ng epekto, magkaroon ng conviction. It's either conviction sa kasalanan na kailangang iwasan or conviction sa kabanalan na kailangang gawin pag nakita sa pamamagitan nung katotohanan na pinag-isipan, na pinagbubulayan. So muli, hindi siya basta nabasa lang, hindi siya basta bagay na dumaan lang sa isip, kung hindi ang purpose ito ay matimo sa puso, magkaroon ng epekto sa puso. Now, hindi doon natatapos. 3, resolutions. And this consideration will have an effect sa affections, and this affections will push to resolutions. Ibig sabihin, a firm decision to do or not to do something. Yun ang resolution. Parang New Year's resolution. Again, kapag meron kang pinag-isipan at naapektuhan ng iyong affections, then it will lead to a particular decision, resolution na kailangan kong gawin. For example, bigay tayo ng example. For example, nasa Book of Acts ka sa iyong Bible reading. And punta ka sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, ang sabi ng salita ng Panginoon na they that gladly receive His word, yung mga tumanggap ng salita ng Panginoon, they that gladly receive this word, yan ko lang, hindi ko ma-recite sakto agad ngayon. They that gladly receive His word, and they that gladly received His word were baptized, and the same day were added unto them, verse 41, about 3,000 souls. So verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And now you meditate on this verse 42, and they continued. Not continued. Hindi na basta not-continue, but they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, breaking of bread, as the Lord's Supper, and in prayers. At habang pinagbubulayan mo yan, they continued in prayers, and that is just not praying mag-isa, but that's praying together. And maybe that raised up your affections to pray, not just to pray alone, to pray with the brethren. And then yung magiging resolution, therefore I will be present in the prayer meetings of the church. So magiging steadfast ako sa bagay na ito. So again, basta nabasa mo, okay, may informasyon. Pero madalas dinadaanan lang natin pero walang epekto sa puso. At kung walang epekto sa puso, anong magiging epekto sa buhay? So, napakahalaga na makikita natin yung halaga ng Bible or Scripture meditation. So, Christian meditation or Scripture meditation rescues our Christian living or obedience from a mere heavy,
dry and hypocritical performance of our duties. Bakit natin nasabi yan? Sapagkat with Christian meditation, the understanding is informed. Yung kaalaman, yung isip na informed. Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Hindi lang yun. The heart is stirred. The heart is stirred. Merong init sa damdamin, may init sa puso, may it's either pagkamuhi sa kasalanan o sa masama o pagmamahal sa kabanalan o sa isang something na mabuting kailangan gawin. At ano nangyari? And this leads to the submission of the will and action of the whole person. For example, nabasa mo sa Ephesians, for example, hindi ko kasi nailagay dito sa ating sa pinaka lesson ko. Nasa na ba yun? Meron akong hinahanap na talata. But be nasa na ba yun? Sa chapter 5, hindi pa sa chapter 4 ko hinahanap. Sa chapter 5, be filled with the Spirit. Ang sabi ng salita ng Panginoon. Verse 18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. At anong isa sa mga manifestation of being filled with the Spirit? Speaking to yourselves in psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. And you meditate in that, singing, making melody in your heart to the Lord. And now, na-convict ka. Pambihira nung Sunday. Nung Sunday kumakanta ako, but it's not to the Lord. Kung hindi basta lang. Sabi kasi kanta, di kanta. But it's not in the heart. It's my mind is not engaged. Hindi naka-engage yung isip ko dun sa kanta. Hindi naka-engage yung heart ko dun sa kanta. At talagang hindi ako kumakanta para sa Panginoon. And now, it may push you away from that maaaring panlabas na pagsamba lamang. Patawarin ako ng Panginoon sa ganung klaseng paraan ng pagsamba. Now, nandun yung init ng puso. Kailangan kong gawin na sa pag-awit ay pag-awit sa Panginoon. Yung ag-awit ng papuri sa pagsamba ay pag-awit sa Panginoon. Now, you cannot wait for Sunday. Yes, you can sing alone and sing for the glory of God. But again, that congregational singing na kung saan, again, speaking to yourselves. Ang context ito is the church. At you cannot wait for Sunday to sing with the brethren to the Lord. So, away, palayo sa isang hindi magandang gawain at papunta sa isang magandang gawain. At ngayon, yung puso mo, nung Sunday, bigat na bigat ka. Maaaring hindi pa yung type mong kanta ang inawit. It's heavy, it's dry, it's hypocritical. It saves that. No, Lord willing, this coming next Lord's Day, it will not be heavy, it will not be dry, but it will be making melodies in our hearts to the Lord. At isa sa maaaring maging napakahalagang susi para mangyari yan is to meditate. Meditate on the Word of God. Next, the necessity of Christian meditation. The necessity of Christian meditation. Well, we have named that. Tingnan natin. The problem, this is a current crisis in the church. Ano ito? Much teaching and preaching but low practical application in the lives of the people. Sa biyaya ng Panginoon, with the explosion and availability of the internet, just a few clicks, a few click, then available ang sound teaching, sound doctrines, not just in video, audio, and even literature. Maraming libre available. But, sad to say, yung availability ng maraming impormasyon na ito
Napakaganda. Yes, on the other side, marami ding mga maling katuruan na kumakalat. Pero ang sinasabi natin on the side ng tama at sound doctrines, kumakalat ito, napakadaming available. Pero makikita natin naiiwan ang pamumuhay ng Kristiyano. Naiiwan ang pamumuhay ng Kristiyano. Sabi sa James chapter 1 verse 22, alam natin ito, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Maaaring present tayo na Sunday morning, Sunday evening, prayer meeting, Bible study pa, may time in the word pa, kagaya nito. And sometimes we deceive ourselves dahil we are present in those. Malago na tayo. No. Dahil ang Christian maturity is when it comes to the application ng truths na yon, hindi lang sa kaalaman ng mga katotohanan. Anong epekto? Anong kabanalan ang nakikita? Anong epekto sa buhay ng mga katotohanan na yon? Sabi ni Spurgeon, why is it that some Christians, although they hear many sermons, make but slow advances in the divine life? Again, Spurgeon, 1800. So, 200 years ago, problema na ito. Hanggang ngayon, problema pa rin ng maraming mga Kristiyano. Pero bakit daw? Ang proposal niya, sabi niya, because they neglect their closets and do not thoughtfully meditate on God's word. And I agree with Spurgeon. Dahil muli, huwag na lumayo na tignan ang buhay ng iba in my own personal life. Yung kakulangan ay isa sa mga makikita natin na patlang na kailangang bigyan ng matinding pansin ay yung disiplina ng pagbubulay ng salita ng Panginoon. Point, scripture meditation is an important bridge between knowing and doing God's will. It's not enough that we know God's will. We need to do God's will. And the bridge between that is scripture meditation. Between listening to sermons and reading books about holiness to actually being holy in our daily lives, the bridge between that is scripture meditation. Isa sa mga napakahalaga at dapat nating palagi ang gawin upang matulungan tayong i-apply ang mga katotohanan ng Panginoon sa ating buhay ay itong pagbubulay ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi laman ng puso, ba't mo gagawin? Kung walang epekto sa damdamin, ba't mo gagawin? Kung hindi mabigat, kung hindi mahalaga sa puso natin, bakit natin paglalaanan ng pansin? At marami tayong mga katotohanan na alam, pero hindi natin na paglalaanan, hindi natin na susunod kapagkat wala sa puso. Hindi na pagbubulayan ng mainam. Sabi ni Thomas Watson, meditation produces reformation. Nare-reforma, nare-restructure, na nagiging banal. Doon nangyayari yung putting off and putting on. Mga bagay na kailangang alisin, mga bagay na kailangang ilagay bilang mananampalataya. Madalas ang unang battleground ay yung pagbubulay ng mga katotohanan ng Panginoon. Meditation is essential for a believer to know God's word well. And that word well ay napakahalaga. Yes, maaaring narito ka at marami ka ng alam. Comparatively, mula sa ibang mga Kristiyano, nakakilala mo, maaaring mas marami kang alam kaysa salita ng Panginoon. But how well do we know? A person may study God's word, a passage or a verse, and know many details about the passage. Maaaring you may know the immediate context, the broader context, know its main point, know the relationship of the words, yung grammar and syntax, kaya mong ipaliwanag, yung context, ano nangyayari within the very chapter, ano nangyayari the chapter before, the chapter after, ano nangyayari, saan ito sa whole scheme ng Biblia. Maaaring kaya mong ipaliwanag yan, but again,
You know many details about the passage. But, again, know its many points, know the relation of the words in the text, but still fails to know its application to your life. Okay? With all these details, anong ibig sabihin ito sa buhay mo? Anong ibig sabihin ito sa buhay ko? Anong aplikasyon nito? Maaaring ang bigat at daming impormasyon sa ulo, pero walang bigat sa puso. Again, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. At ang sabi ng Panginoon, that, anong magiging resulta that of Joshua meditating in the book of the law day and night, frequent, constant meditation of the word of God, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. According to God Himself, there's that important bridge na ginaganapan ng meditation ng salita ng Panginoon mula sa pagkaalam patungo sa paggawa, pagsunod, pag-apply natin ng mga katotohanan na alam natin. Now, let me distinguish meditation from study. Okay? At ito ay galing kay Thomas Watson sa kanyang treatise concerning meditation. Again, available online itong article na ito. Medyo mahaba-haba, but I would commend this to your reading. Sabi niya, ang pagkakaiba ng meditation and study is they differ in their nature. Ang nature ng study is the work of the brain. You fill up your brain. You fill up with information. Meditation is the work of the heart. Parang pwede po ito ikumpara na para tong heart surgery. You take yung espada ng salita ng Diyos and you apply it to that heart that is still sinful and deceitful. Nagkaiba ng nature ito. They differ in their design. The design of study is notion about idea or concepts. At kailangan yun. Kailangan nating mainuwa ng mga katotohanan. But the design of meditation is piety. Ang punteriya naman ng meditation is holiness, godliness. Again, magkaiba ito. And then number 3, they differ in the outcome and result. Study leaves a man never a whit, sabi ni Thomas Watson, never a whit or bit the better. Now, maaaring masyadong generalize ni Thomas Watson ito. Yes, maybe better dahil mas nalaman mo ang katotohanan. Maaaring meron kang dating impormasyon na akala mo totoo, pero dahil pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, out with the wrong, in with the new. That's good. Okay? There can be an improvement in his knowledge. Not necessarily walang epekto. Nevertheless, meditation leaves one in a holy frame. It melts the heart when it is frozen and makes it drop into tears of love. Muli yung nagbibigay init, nagbibigay alab ang meditation ng salita ng Panginoon, ng katotohanan ng Panginoon, ng mga katangian ng Panginoon upang magkaroon ito ng epekto sa puso, sa buhay, sa damdamin. Point, in our pursuit of growth in our Christian life, obedience to our Lord's will and bringing glory to His name, it is not either or Bible study or scripture meditation, but rather it is both and. Hindi ko pinakita yung pagkakaiba ng study and meditation para, well, gagawin meditation na lang. No. It's both study and meditation. Bakit? The one is lacking and can be dangerously defective without the other. Pag study lang, yes, may maaaring positibong makuha, pero it can be lacking and dangerously defective. Now, on the other side, pag meditation lang, it can also be lacking and dangerously defective also. Anong ibig sabihin? For example, study devoid of meditation. Okay? Nag-aaral pero walang meditation can lead to have big heads but cold hearts. Daming alam, magaling makipag-argumento sa social media,
pero malamig, walang pagmamahal, walang epekto sa pamumuhay, walang positibong epekto sa pakikitungo sa kapwa. It can lead to pride. Again, knowledge pop it up. Again, the Bible is not against knowledge. Pero kung ito ay hindi i-handle ng tama, it can really cause a person, even knowledge about God, pwedeng magpayabang sa isang tao kung hindi magiging mapagbantay. Can lead to a false sense of higher spirituality. Magkaibigan itong dalawang ito. Yung pride. Porkit maraming alam, meron ng false sense of spirituality. Akala mo malago na. Merong kaisipan, malago na ako, marami na akong alam. Malago na ako, natapos ko na itong ilang libro na ito. Malago na ako. Mas marami akong alam kaysa sa mga tao tungkol sa doktrinang ito, tungkol sa ganito. Can lead to a false sense of higher spirituality. Again, study devoid of meditation. Bakit? Meditation, dudurugin yung yabang. Hindi uubra. On the opposite side, meditation divorced from study can lead to serious errors in application. Hindi pinag-aralan, ano nangyari? Magkakaroon ngayon, mali yung katotohanan, magkakaroon ngayon ng maling aplikasyon. So makikita natin, hindi ito magkaaway, hindi ito magkakontra, ito ay parehong kailangan ng mananampalataya. It can lead to misguided or excessive zeal. Yung iba masyadong zealous sa ibang mga bagay. For example, the book of John, there's a man that came from God whose name was John. And later on, nakikita din he is John the Baptist. Now, nabasa niyo yung Baptist. Again, he has this zeal, excessive, I'm a Baptist, just like John the Baptist. Pag-aralan mo muna. Magkaiba yung pagiging the Baptist ni John sa pagiging Baptist natin ngayon. Hindi yun magkapareho. And I've heard people even in a pastor's conference na naghuhumiyaw yung mga pastor, I'm a Baptist. Well, that's zeal devoid of proper study. Again, when they meditate on that, pero walang tamang pag-aaral. So makikita natin na hindi either or. Kailangan ng tamang pag-aaral, masipag na pag-aaral at purihin ng Diyos kung ginagawa natin. Pero kailangan din ng meditation para yung mga katotohanan na pag-aaralan ay mai-apply, merong epekto, merong nangyayari. Nagpapainit ng puso, hindi nagpapalaki ng ulo. And lastly, tayo matatapos, balikan lang natin, sabi ng salita ng Panginoon sa Psalm 1:1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. So again, natin yung pag-iwas niya sa kasalanan. At this does not happen in a vacuum. Meron siyang ginagawa. But his delight is in the law of the Lord, and in God's law he meditates day and night. In the Lord's law, yung mga kautusan ng Diyos, yung salita ng Diyos, nagbubulay-bulay siya. He murmurs it. He repetitively talk to himself about it day and night. Hanggang sa maapektuhan yung affections. Mag-alab yung puso. Hanggang sa magkaroon ng epekto sa pamumuhay. Muli, ang naglagay nito bilang bridge sa knowing and doing ay ang Panginoon mismo. Kailangan ko, kailangan natin. At kung ating babalikan yung mga katotohanan ng if you can recall verses and maybe mga pangangaral na naging malaki ang impact sa atin, and if you will just go back
because you meditated. Maaaring dun sa isang katotohanan na sinabi o isang verse na binasa or maaaring bahagi lang ng isang verse na binasa and you meditate upon it. Nagkaroon ng impression sa iyo and you meditate upon it. Kaya hanggang ngayon merong epekto sa buhay. So muli, there are instances na maaaring na may meditate natin na ilang mga ito. So how if there are those short instances na nagkaroon ng malaking epekto, just imagine if this will be sa biyaya ng Panginoon a daily discipline natin bilang mga Kristiyano. How much will it improve ang ating lakad, ating pamumuhay na may a-apply natin sa atin ang mga katotohanan na ating natututunan. That, ito matatapos ang ating lesson ngayong gabi. Ayan, tingnan ko lang ho, wala naman hong nag-comment. Kung mayroon may tanong, tingnan ko lang ho sa ating mga text messages. Wala rin naman po. But I hope we are pleasantly reminded sa mga katotohanan na ito at sana ho ay tayo bawat isa ay maging disiplinado sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Don't worry, kung kayo ho ay ngayon lang natin nakakasama sa pag-aaral na ito, on the latter end, sa mga susunod natin, we will have practical helps. How do we do this? Ilang mga gabayan, maybe ilang mga suggested topics or maybe books ng salita ng Panginoon, maybe materials na maaari makatulong sa atin. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung Treatise on Christian Meditation by Thomas Watson, available yun online. I believe kahit e-book, pwede tayong makapag-download. Subukan ko i-forward sa ating mga GC. Nawa, ito ay maging malaking tulong sa atin. Let's meditate on the Word of God day and night. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan. Salamat po sa iyong mga paalala tunay. Yes, we have studied this lesson before, but again, lahat kami ay aminado na meron at marami kaming pagkukulang. Napakadaming araw, panahon, na nagdaang taon na nasayang namin. Lord, we pray that this year we will be good stewards ng time, good stewards ng iyong truths, good stewards, Panginoon, ng mga salita mo na aming natatanggap. Ito yung aming mapagbulayan. Help us, Lord, help us. Tunay, napakadalas gusto namin magsimula ng mabuti, magsimula ng mga magagandang gawain. At nandun ang kabisihan. Yes, nandun ang temptation ng kaaway. But help us sa biyaya mo na mag-persevere sa gawain po na ito. Thank you sa iyong paalala. Thank you sa iyong salita na po namin at dapat naming pagbulayan. At tawa, gamitin mo ito sa buhay namin bilang mga mananampalataya. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you very much po. At nawa, kita-kita tayo. Wala pala ako. At this coming Lord's Day, pag-pray, yung pangangaral ho doon sa The Grace Baptist Church sa Macabebe, Pampanga, kila Brother Jorel Ignacio. At nawa ho ay magkita-kita tayo. Subukan ko humampol ng prayer meeting this coming Lord's Day. God bless po. Ingat po. And ito nagtatapos ang ating time in the Word.